to the show. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat-kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Alright, kamusta mga kababayan, mga parts? At this is Pinoy Adobo again and we have another reaction. No? Kanina lang napanood nyo ang ating latest video message ni Vice President Sara Duterte tungkol po sa mga nangyayari ngayong mga rally. No? At ang atin lang po ay sana ay maramdaman nyo yung kanyang mensahe. And ang balita ko na siya raw po ay gustong sanang makisali o sumama sa mga rallying ganyan pero unfortunately hindi yata siya natuloy. Kaya siguro gumawa na lang siya ng message para sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas in that way na kasama siya sa sumusuporta po sa nangyayari ngayon. She's not asking to make Bangag resign pero ito ay tipong mga marami kasi ang nagsasabi na isang salita lamang na sabihin ng ating VP Sara na ay parang tama na, sobra na, umalis ka na dyan. No? At marami na raw sana o marami ang susunod at marami ang pupunta at lalong maraming parang dadami lalo ang suporta at malamang nga ay yun na raw yun kung sakaling magsalita raw ang ating Vice President Sara na tama na, umalis ka na dyan at kawawa ang Pilipino. Parang ganun parang they're just waiting for the Vice President signal at tuloy-tuloy na ang pagbabago. Sana kung ito'y mangyayari. Okay? Medyo nag-iingat lang ng kahit papaano ang ating Vice President. Siyempre, she's part of the government and may respeto pa rin siya sa Constitution at saka, well, sa kay Bangag, wala nang respeto yan at sa mga tao na lang talaga at sa ibang kanyang tinitingala o tinitingnan. Okay? Alright, tayo po ay may bagong reaction ngayon at katatapos lang ng ating video at yun po ay nare-release na at sana po ay panoorin nyo at yung mga mapapadaan, mag-subscribe po kayo at bell notification, comment at i-share nyo na rin po in that way makabawi na muli ang ating channel lalo tayo po ay na shadow ban. Okay, but before anything else, I would like to say, kamusta po ang ating overseas Filipino? Yes, at kayo po mga OFW diyan, at kayo po ay sana nasa mabuting kalagayan at malamang iba sa inyo ay may kamag-anak sa Pilipinas na sumama siguro sa rally or maybe INC or KOJC o JIL o yung mga maisug. Kamusta po kayo dyan mga taga-maisog? No? At sana po ay ating supportahan ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na talagang they're making their efforts para sila po ay ipakita sa bangag ng administrasyon na to na tama na, no? Sobra na at sana ay umalis ka na. Okay? Anyway, OFWs, kamusta niyo po ang ating mga kamag-anak dyan sa Pilipinas at sana po ay say hi lang, check lang sa kanila and how are they doing, okay? Already. At siyempre po, no, ang ating mga kababayang Pilipinas. No, kamusta po kayo dyan? At sana po ay nasa kalagayan dito. Big clapping and big support ng yung mga Pilipino diyan.
lalo na po sa mga taong nasa labas ngayon at sumusuporta sa rally, no? At ingat na lang po kayo sa mga mandurukot, sa mga mambubudol na katulad ng mga Marcos Jr., no? Nung kanyang mga kasakasama, baka yan nagmo-monitor at ang mga less who na imbis na gumanda ang bansang Pilipinas ay humihingi na lang ng utak piso para lang sila ay maka-recover. But anyway, kaya ko po sinasabi yun, may mga ila-ila kasi tayo na balita mga pulis na medyo may pagkaloko-loko. No? At sana po kayo mga Pilipinong ordinaryo dyan ay ingat na lang, iwasan nyo na lang at sumunod na lang po kayo, no? Nang hindi kayo mahuli. At syempre po, sa buong Pilipinas, mga Pilipino, no? Hindi lang po sa 32 million na bumoto sa ating Vice President Sara, sa buong Pilipinas ay suportahan natin to at kung kinakailangan talaga na magkaroon na sana tayo ng bagong leader ay sana gawin na ito. In that way, bago lumugbog at bumaksak lalo ang Pilipinas, ay sana matanggal na si Bangag. Okay? Alright, ang ating pong reaction ngayon ay tungkol po sa isang spokesperson. At ay dapat, sabi nga nila sa akin at sabi rin ni Mrs. na bakit po pinag-aaksaya ng panahon ang taong yan? In the first place, ay yan naman ay clueless at walang isip at ngangalang at puro kasinungalingan lang ang ginagawa. Ang akin lang kasi ay kaya gusto kong i-react itong si sino ba 'tong hinayupak na 'to, nakalimutan ko na tuloy, eh. May demensya na. Yan po ay si Claire Castro. Balik, huwag kang mahiya. 'Di ba? At sana po ay maintindihan niyo ang kanyang sasabihin. Kasi dito sa nakita ko kanina ay sabi ko, sobra naman 'to, masyado ka naman napipikon, Claire. No. Anyway, gano'n talaga itong hinire ng Malacanang, kumuha sila ng low class na walang respeto ang muka o ang pag-uugali. No, at ito ay tipong tao, kumuha lang sila ng isang madaling makontrol ang utak. Kasi kapag kumuha sila ng spokesperson na matalino, ay hindi nila makokontrol. So they need someone na like puppet na gigil sa mga Duterte. Yan ang contract niya. Alright, ito po ay tungkol po sa nangyaring sagutan nila ni Miss Malu Tequia kanina sa News 5 yata yun o sa TV5, no? Kung saan sila po ay nagbibigay ng reaction tungkol po sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. And ito kasing si Malu ay parang para sa akin sa nakita ko, parang either nag-joke lang siya or parang because this person is from the government. Kayo na ang bahalang maghusga, no? Pero trending na trending ngayon diyan kahit sa Facebook, YouTube, trending 'yan. Kaya ako sabi ko, I wanna react this. Kasi nung nakita ko 'to, sabi ko parang 'tong si Claire Castro, parang I guess talagang ugali niya na talaga yung parang, alam mo yung parang ano siya, yung pikon na ayaw magpapatalo or ayaw magpapatama. Although siya may tama sa ulo, kaya talagang you can tell na ayaw niya magpapatalo kahit alam mong talo na. Ayaw niya pa ring aminin na mali siya kahit na alam na natin na siya talagang mali. No, siya yung tipong tao na talagang hangga't maaari, no? Pero kay Malu Tequia na lang ay talagang hindi na siya umubra. At talagang napikon dito si Claire Castro kasi nung sinabi nga ni Madam Malu na baka ikaw, kayo spokesperson, baka alam niyo kung nasa si Gutesa, no? Eh, dito pala talagang nag-trigger agad si Claire Castro, no? At you can tell na talagang what do you call this, talagang gigil na gigil siya, no? And you can tell also, hindi ko nire-record lahat pero nung habang pinapanood ko siya, itong si Claire Castro ay parang gusto-gusto lang umalis. No? Pero hindi niya nga lang magawa dahil she's still part of the show. No? And again, they're just reacting what's going on. At ito nga si Claire Castro, alam naman natin na bayad. Siyempre, binabayaran yan. It's just, funny na kahit booking na sinungaling ay talagang ilalaban niya pa rin dahil dito sa bugok na to. No? Ito. Yan. Diba? Kailangan talaga. Kasi nga, ang kung magtatrabaho ka dito sa Bangag administration na to, ay kailangan if you can deliver for them. Not if you can deliver for the Filipino. Yan ang tatak, Marcos. Okay? Anyway, panoorin po natin yung quick video kung ano yung ibig ko sabihin. In that way, malaman nyo kung ano talaga nangyari sa dalawang ito. Okay? Here we go. Panoorin po natin. Nasaan na yan? Mana yang iwi po ng bibig, Mr. President. Natawa tuloy po. Ito pala yan. Si Gutesa siguro alam ni Yusef. Bakit naman sabi ng bintang, baka kayo may alam? Ay, Kayo naman yata may kakilala yan. Ikaw nasa gobyerno Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi ko alam kung sino nag-present. Mismo Hindi ko nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present. Dito pa lang mga parts ay talagang you can tell na napaka-unprofessional ng spokesperson na to. Although siya po ay ating representative o siya ay isa siyang public servant din eh. And she is the spokesperson ng ating Bangag administration. 'Di ba? Siya ang spokesperson
At kinakailangan talaga as a government employee or a public service office o a public servant, no, ay parang dapat dito, ang ginawa niya na lang is, "Oh no, I don't know, I don't have any idea." 'Di ba? Tuloy natin para makita niyo, okay? Ayan ang propaganda. See, you can tell talagang talagang away kantong itong si Claire Castro. Talagang you can tell na talagang she is not really professional. You can tell. Kaya nga hanggang ngayon mga parts, iniisip ko paano naging abogado 'to. Diba? And sabi niya nag-trial, isa raw siyang trial lawyer. So sana no, yung mga makakita nito kung sino man mag-comment kayo kung naging abogado niyo 'to. Can you tell me kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa court? Siya ba talaga ay magaling daw? Although may mga nakausap ako mga client noon na siya raw ay puro dakdak lang. No? At kulang daw sa gawa, puro salita, puro paasa daw. Yan ang sabi ng isang client at meron din daw client na ito raw po ay nakita ko lang sa Facebook na nag-quit. Parang you're fired. Nakakahiya kang abogado. Kaya manap sila ng iba. So, dito pa lang you can ito yung character niya. 'Di ba? Parang instead na become professional dahil nagtatrabaho sa government. And again, yung ginawa ni Malu sa kanya na baka ito si spokesperson, alam niya kung nasa si Gutesa. Either that was a joke or because Malu Tequia is thinking dahil siya is from the government, which is yes, she's from the government. Tuloy natin. Pero mo ang assertion mo, ako kasama? Ba't mo hinahanap sa See? Siyempre, sasabihin ni Malu Tequia na ako ang assertion mo, propaganda mo, ako ang kasama. Samantalang ang kay Malu lang naman, baka. Hindi naman sinabi ni Malu Tequia na ito nakakaalam, wala, baka. Kasi nga, inisip na lang ni Malu Tequia na dahil you work in the government, baka may idea ka kung nasa si Gutesa. Especially right now, ang huling info base kay Mike Defensor na si Gutesa raw ay hawak ng Marine. Di ba? At meron pa nga nalito na baka raw ito ay hawak naman ng Navy. Something like that. But anyway, and those are government. So maybe may nagbulong din sa kanya na nandito si Gutesa. Kaya yan ang open up ni Malu Tequia. Ito naman si Claire Castro ay talagang pinakita niya yung pagiging unprofessional niya talaga. You can tell talagang, siguro kung ako yung client, sabi ko, oh my gosh, no way. Nakakahiya talaga. Para siyang bata. Baka may issue to Yun ang iniisip ko akin, baka alam mo. Alam mo, pag ikaw... Okay? Yan yung tipong mga tao na talagang pikon na pikon. Look at the face of Claire Castro. No? Look at the face. Ito naman si Malu kasi, parang sinasagot niya lang yung sinasabi ni Claire Castro. And the way Malu, she's still trying to be professional kasi nasa harapan siya ng TV. And again, sabi niya nga, she respect the show. Di ba? Estado, never mind. Well, let's Yeah, sabi niya, never mind. Okay na, tama na tayo. Tama na. Huwag na natin pag-usapan. Let's stop it. Di ba? Kasi alam ni Malu na, okay, lumalampas na tayo, nakakahiya na sa tao, nakakahiya na sa nag-invite sa atin. So, para sa akin, yung never mind ni Malu is para sa kanilang dalawa. Tama na. Di ba? Maybe sabihin niya lang, let's just deal with this later pagkatapos ng show. Pero bumanat pa rin dito si Claire Castro. Kaya sabi ko, wow, nakakahiya talaga. You are the spokesperson and you are the face kahit papaano ng isang pangulo. Di ba? I respect the show. I don't Let's want to go to the government. Babanat Don't ka. start kasi. Don't You're start. putting something to me. But you are representing government. There you go. Bakit ko malalaman? Hindi ako nag-represent dyan. Hindi raw siya represent. Totoo yun. Totoo naman na hindi nire-represent ni Castro si Gutesa. Pero baka ka kung may idea kasi she works in the government inside, especially executive siya. Naandyan lahat ang mga sikreto ng mga ganyan na pupunta sa executive dahil naandyan ang Pangulong bangag. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang ating tema dito. Yun ang ating reaction dito. Pero galit na galit siya. Hindi ako represent. Bakit mo sa akin tinatanong? Pwede niya naman sagutin na, you know what? I don't have really an idea but maybe I can ask inside the executive or maybe I can talk to the PNP or to the AFP chief o kung sino man ang nakakalampo sa AFP para malaman po ng tao. Ganun dapat. Di ba? Kasi professional ka eh. Bakit mo sa akin You can always say it in a very nice way without insulting people. Oh, Okay. excuse me. Yan ang away ng mga taong talagang, I don't know. For me, magaling pa yung mga mahihirap na hindi nag-aral at nagtapos. Mukhang mas matino pa sila kaysa sa taong ito. And I think this lady Castro, may attitude talaga to. Talagang kaya siguro kinuha to ni Butud, di ba? Para mag-deliver sa kanya at para mag-attack sa Duterte. Kasi think about it. Every time, kanina lang, kasasabi niya lang, hindi na ang nagdala ng kay Gutesa, hindi yung nasa side nyo, nasa grupo nyo. So instead na neutral lang siya because kailangan mag-ingat siya, sinasabi niya, hindi. Kaya it's so sad. No? At nakakahiya. Kung makikita to ng ibang bansa, talagang wow. Talagang wow dagat. Excuse me.
Yap, sinungalingan. Yun. Okay, balik tayo. Welcome to the show. That's right, thank you. Yan po ang ibig ko sabihin, no? At ang akin lang po ay itong si Castro, no? At talagang masasabi natin na talagang ikang bastos, no? At parang walang pinag-aralan. Although sabi nga, lawyer nga siya, para hindi natin alam kung ilan ang naipanalo niyan. No? Kaya sana ay makita nyo kung ano ba talaga ang kanyang nagawa bilang lawyer. But dito pa lang kasi, you are the face ng executive. You are working in the government. Filipino who pay taxes, binabayaran ka para sweldohan ka. Diba? Pero napakabastos mo sa isang tao. Hindi ko kinakampihan dito si Ma'am Malu. Okay? Kasi nga, ang ginawa lang naman ni Malu is, o baka ikaw alam mo, baka alam ng spokesperson. Kasi nga, binasi nga ni Malu na you are from the government. Maybe you know something. Baka pwede mong i-share sa Pilipino. Eh, nag-react agad itong si Castro, di ba? At sinabi niya, bakit ako? Ba't ako? Hindi naman ako nagre-represent na parang gano'n, di ba? So, it's really sad na meron tayong spokesperson. Iyan ang the worst spokesperson na nakita ko sa Pilipinas compare sa ibang mga spokesperson na dumaan. Siya talaga. Imagine that. Or check it out na kung yung mga dating mga spokesperson. Kahit wag nyo lang i-research si Harry Roque kay Tatay Digong. Dahil marami kasi mga loyalista yan di ba? So, i-check nyo lang yung before Tatay Digong ng mga spokesperson ng mga presidente. Hindi ganyan kabastos. Kaya nga nagtataka kung ba't ito ang hinay ng Malacanang. But I guess it's because we have an addict president. At ang isang addict ay hindi alam kung ano na ang tama't mali. As long as nakakahigop, ganyan lang po yan. That's why they hire that kind of person which is really embarrassing sa harapan ng tao, sa Pilipino, at sa iba't ibang panig ng bansa. Okay? Alright, ang masasabi ko lang po dito ay talagang sayang. At again, sa mga tao pong nagrarally, ay maraming salamat po sa mga sakripisyo nyo. At ingat po kayo palagi sa mga INC. Maraming salamat po diyan. At kayo po ang nag-trigger nito. At sana po magtuloy-tuloy na. At sana po naman, no, ay may makita na tayo liwanag sa pamamagitan ng rallying ito. Okay? Already, sabi nga ni Senator Marcoleta, simple lang, become, no? Maging hopya lang, ayos na muna. At pag may extra, saka ka na bumanat. At syempre po, sabi nga ni Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Atin yan eh. Wala nang iba. Okay? God bless and shukran.